Ikasampung kabanata. Ang kasalan ni Maria at Jose. Sa nayon ng Jerusalem, isang prosesyon ang umakay sa mga mananampalataya patungo sa panloob na sanctum ng isang templo, kung saan maraming lalaki ang lumuhod sa taimtim na panalangin. Kabilang sa kanila ang isang lalaking nagngangalang Jose, ang lahi ni David, 33 taong gulang at makisig, ang kanyang puso at katawan ay walang bahid ng kasalanan. Tulad ng iba, nanumpa siya sa kalinisang puri na paglingkuran ang kanyang Panginoon ng higit pa. Habang nananalangin siya sa araw na iyon, isang panloob na tinig, malinaw at nag-uutos, ang umalingaw-ngaw sa kanyang kalooban. Jose, aking lingkod, si Maria ay magiging iyong asawa. Tanggapin mo siya ng may buong pagpipitagan sapagkat siya ay katanggap-tanggap sa aking mga mata, makatarungan at pinakadalisay sa kaluluwa at katawan at gagawin mo ang lahat ng sasabihin niya sa iyo. Sa sagradong sandaling iyon, sa harap mismo ng kanyang mga mata, isang pangitain ang bumungad. Si Maria, na nagsasagawa ng kanyang mga tungkulin sa templo, ay nagpakitang nagniningning habang nakayuko siya sa panalangin. Pinuno ng banal na paghahayag na ito ang kanyang kaluluwa ng layunin. Nang maglaon, sa loob ng banal na mga pader ng templo, si Maria ay nagningning ng higit pa sa buwan, isang pangitain ng walang katulad na kagandahan at biyaya. Dito, ipinagkasal siya ng pari sa pinakamalinis at banal ng mga tao, si Jose. Sa labas ng templo, isang umiiyak na Maria ang nagpaalam sa mga pari at Ate Ana. Magkasama nilang tinahak ni Jose ang likulikong mga lansangan ng Nazaret patungo sa tahanan ng kanyang ninuno na minaanan niya sa kanyang mga magulang. Ang kanilang pagdating ay sinalubong ng mainit na pagbati mula sa mga kapitbahay at kaibigan. Ang pinagpalang reyna ay bumalik sa kanyang lugar ng kapanganakan kasama ang kanyang bagong asawa. Gaya ng nakaugalian ng mga Hebreo, ang unang ilang araw ng buhay may asawa ay nakatuon sa pag-unawa sa mga gawi at ugali ng isa't isa, upang sa kalaunan ay magkaroon ng mga allowance sa isa't isa sa kanilang paggawi. Bawat isa, sabik na pasayahin ng kataas-taasan at batid na kalooban niya ang nagtagpo sa kanila ay yumakap sa kanilang kapalaran ng walang alinlangan. Pinag-aralan ni Jose ang kanyang kabataang nobya nang may kadalisayan na nag-uudyok sa kanyang marangal na espiritu. Ang kanyang kagalakan ay natagpuan sa pagsaksi sa kanyang banayad na kabanalan. Natuwa naman si Maria na panoorin si Jose, isang hamak na karpintero na magaling sa paggawa ng kahoy, na laging nagpapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa kanya ng paraan para suportahan ang kanyang bagong asawa. Ang kanilang pinagsasaluhang sandali ng panalangin at tahimik na pag-uusap ay muling nagpatibay sa kanilang mga panata sa Diyos. Sa mga pagpapalitang ito, muling pinagtibay ng kataas-taasan ang kabutihan ng kalinisang puri sa puso ni Jose at ang sagradong pag-ibig na dulot ng kanyang banal na asawa. Nang maglaon, nakatanggap pa nga si Jose ng makalangit na kaliwanagan hinggil sa maraming birtud ni Maria, isang epekto na nakikita ng bumalot sa kanya ang nagniningning na liwanag na tila nagmula mismo kay Maria.